Wala nang intro-intro. Simula na natin. Habang binagtas nila ang daan papakyat ng bundok, masaya naman silang dalawang nag-uusap. Dahil bukod sa mga hayop nilang dala, may salapi din silang tangan papauwi. Hila-hila ng ermitanyo ang kabayo nito, habang itong sinuli naman, nakaalalay sa kangga nitong hila-hila ng kanyang nabiling kalabaw. Magamat medyo may katarikan ang daan, subalit hindi nila ito alintana dahil sa galak nilang nararamdaman. Ilang oras pa ang makalipas, natanaw na nilang dalawa ang pamamahay ng magulang ni Nuli. Maya-maya lang, bigla naman silang natigilan ng may tumawag sa kanilang dalawa sa bandang taas na parte na kanilang nilalakaran. Kaagad naman nilang nakilala ang taong yon at walang iba kundi ang ama ni Nuli. Dali-dali itong lumapit sa kanilang dalawa habang nakangiting nagsalita ng, "Manong Duming, Nuli, saan kayo galing? Mukhang marami kayong dala." Bungad ng wika ng kanyang ama. Uy, Luisito, ikaw pala. Kamusta ka na? Ang init-init, nagtatanim ka ng mais dyan. Wika naman ni Manong Duming sa ama ni Nuli. Habang nag-uusap silang tatlo, naglalakad naman sila papalapit sa bahay ng mga magulang ni Nuli. Nagtanong ang kanyang ama sa kanilang dalawa kung bakit may dala-dala silang mga hayop. Akala ng ama ni Nuli na nagbinta sila ng gulay sa bayan, subalit sinagot ito ng ermitanyo ng, Galing kami sa bayan, Luisito, at hindi nagbibinta ng gulay, kundi may ginamot lang na pasyente sa bayan. Hindi namin nakalain na mananalo itong sinuli sa sabong. Kaya't ayan, nakabili ito ng kalabaw para daw ibigaw sa iyo. Sagot naman ng ermitanyo nang siyang ikinagulat ang ama ni Nuli. Maluha-luhang yumakap ang ama ni Nuli habang hinawakan ang tali ng kalabaw. Simula kasi nang mawala ang kalabaw ng kanyang ama, mano-mano nitong binungkal ang lupa para magtanim ng mga gulay at mais. Habang nag-usap silang dalawa, ang ermitanyo naman, nakatingin lang naman ito sa kanilang dalawa habang nakangiti. Maya-maya lang, nang makita itong sinuli ng kanyang ina at kapatid, dali-dali naman itong lumapit sa kanya. Panay pangumusta sa kanya ang kanyang ina nang siyang sinabi naman niya dito na okay lang siya. Pero ang ikinasaya ng pamilya ni Nuli ay ang dala-dala niyang kalabaw na regalo niya sa kanyang ama. Lumipas ang araw na yon. Puro kwentuhan lang silang magpamilya, kabilang na dito si Manong Duming. Sinabi naman nila dito ang tunay na nangyari nang siyang ikinagulat ng mga magulang ni Nuli, nang may ginamot silang naengkanto at dumayo ng sabungan sa bayan. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa kanya dahil ang kalabaw niyang dala, dahil lang yun sa kanyang pagsasabong sa bayan. Maraming usapin ang tinalakay nila ni Manong Duming noon hanggang sa mapunta kay Nuli ang usapin. Luisito, Maria, sana hindi kayo hadlang sa mga hakbang na gagawin ng anak niyong ito. Dahil sa kanyang landas na tinatahak, baka ito pa ang maging silbing daan para umunlad sa buhay. Hindi naman sa hinahata ko ang anak niyong maging isang sugarol. Dahil alam niyo naman, bago ko makasama ang anak niyong ito, ganyan na talaga ang ugali niyan. Hindi masama sa isang tao ang pagsasabong. Ang masama lang dito, kung unlad kang may inapakang mga tao. Tandaan nyo, darating tayo sa panahong maabutan natin ang mga makabagong sibilisasyon. Ang buhay ng tao ay patuloy na umuunlad hanggang sa mga sumusunod na panahon. Wika ng ermitanyo sa kanyang mga magulang. Bagamat tutol ang mga magulang ni Nuli sa landas niyang tinatahak, subalit wala na itong nagawa kaysa naman magrebilde itong sinuli sa kanilang poder. Nakita kasi ng mga magulang ni Nuli ang pagbabago sa kanya simula nang kinupkop ito ng ermitanyo. Dahil sa pamamalagi ni Nuli sa bundok,
Tila ba nag-mature ang pag-iisip nito maging kung mananalita sa kanila. Sinabi ni Nuli sa ermitanyo na magpahiwa na muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nalalayuan kasi siya sa tinitirhan ng ermitanyo dahil siya nasa tuktok na yun ng bundok. May mga manok na kasi siyang kailangang tutukan at isa pa, may kukunin din siyang mga alaga doon sa kubo ng kanyang lolo kung saan sila nagkakilala ni Manong Duming. Nagpalipas na muna ang ermitanyo sa pamamahay nila Noli sa sasapit na gabing yon. Kinabukasan, nagpaalam na itong si Manong Duming na babalik na siya doon sa bundok na kanyang tinitirhan doon. Ayon pa sa ermitanyo, dahil may mga kalabaw pa itong kailangang tutukan dahil malapit na yung mga nganak. Nole, maiwan na kita dito sa patag. Babalik na ako sa bundok. Ikaw, kung gusto mong bumisita sa bundok, puntahan mo lang ako doon. Pero paalala ko lang sa'yo huwag na huwag kang pupunta doon kapag takip silim. May mga mapaglarong mga nilalang doon. Baka ililigaw ka pa. Bukas ang kubo ko sa pagbisita mo doon. Pag-ingatan mo yung bertod na tangan-tangan mo. At sana sa muli nating pagkikita, hindi ka pa rin magbabago sa akin. Sa ngayon, dirito ka na muna. Kailangan ng mga magulang mo ang tulong mo sa araw-araw. Pamamaalam ng ermitanyo sa kanya bago ito umalis. Malungkot man para kay Noli na mahiwalay sa kanya ang maestro, subalit wala siyang magagawa dahil mismong tadhana ang gumagawa. Manong, mag-iingat po kayo. Sana magkatagpo tayo ulit sa lilipas na mga araw. Wika naman dito ni Nuli. Kahit malayo na ang ermitanyo, nakatingin pa rin si Nuli dito. Hindi kasi biro ang kanilang pinagsamahan nung nakasama pa niya ito. Pero nakatatak sa kanyang isipan na balang araw magkasama sila ulit ng matanda. Minsan na din siyang inalok ng ermitanyo na magiging disipulo nito pagdating sa mga lihim na karunungan. Subalit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang mamumuhay ng normal. Hindi kasi biro ang maging isang ermitanyo dahil buong buhay mo nakatutok lang sa pagtuklas ng mga mahiwagang lihim na aral laban sa mga demonyong nagkalat sa mundong ibabaw. Kaya't ang ginawa niya sa araw na yon, pumutol siya ng mga kawayang gagamitin niya sa paggawa ng mga kulungan sa manok. Ang katuwang niya sa kanyang gawain ng araw na yon ay ang kapatid niyang lalaki na nasa 15 anyos na nang siyang nagbabantay ng kanyang mga manok habang gumagawa pa siya ng pagsisidla ng mga ito. Ang kanyang kapatid pala na yon ay itatago na lang natin sa pangalang Mayok. Mahilig din yun ng mag-alaga ng mga hayop kagaya ng mga pato, bibi, kambing, at saka mga manok. Paminsan-minsan, kapag tapos na siya sa kanyang mga manok na inalagaan, ay tutulong siya sa gawain ng kanyang ama doon sa taniman nila. Paminsan-minsan siya ang mag-araro ng lupa gamit ang kalabaw niyang nabili. Pero minsan naman, siya ang nagtatanim ng mais para man hindi siya maburyong. Dahil sa abala lagi itong sinuli sa pagtulong ng kanyang mga magulang sa umahan, kaya't ilang buwan din siyang hindi nagsasabong. Makalipas ang 6 na buwan, ang mga manok niyang natanggap sa pamilya ni Umar ay dumami na ng dumami. Sa loob ng 6 na buwan, nakapagpalabas na yun ng mga supling ng 3 anakan. Ang dati niyang 3 manok ay katagalan na puno na ng mga tandang ang kanyang bakuran. Ang una kasing anakan ng mga inahin niya, noong una ay halos naglalabas yun ng mga lalaking manok. Nang siyang labis naman niyang ikinatuwa, akala ng mga magulang nitong sinuli, tila ba kinalimutan na nito ang pagsasabong. Subalit nagkakamali sila nang dumating kasi ang araw ng fiesta sa baryo nila Nuli, ay nagpatupad ang punong barangay ng malaking pasabong bilang paalala sa mga nakaugaliang paniniwala ng mga sinaunang mga tao. Ang iba sa kanilang baryo ay nagpaaway ng mga kabayo sa ilog
sa tuwing piyesta. Pero sa baryo nila Noli ay iba. Pasabong ng manok nang siyang nagpaalala sa kanya nung minsyang nakasama niya ang ermitanyong si Duming na dating ring isang sabungero. Bago pa man dumating ang araw ng fiesta, maigi nang naghanda ang mga kababaryo niyang mga sabungero sa papalapit ng malaking pasabong sa kanilang baryo. Pero itong si Noli, nagdadalawang isip siya kung lalaban ba siya. Nag-alala kasi itong si Noli kung ilalaban ba niya ang mga palahi niyang manok. Dahil pinapalahi pa niya ang mga ito, subalit hindi na siya nakatanggi nang lapitan siya ng isang sabungero na kanyang kababaryo din. Pagbungad nito sa kanyang manukan, kaagad yung nagwika ng, Oy, Noli, may pasabong bukas malapit sa may kawayanan. Sasali ka ba? bungad na wika nito sa kanya. Hindi ko alam, Pringgoyo. Hindi pa ako handay. Pinapalahi ko pa kasi itong mga to. Sagot naman niya rito. Ano ka ba, Noli? Sa larangan ng sabong, dapat buo ang loob mo. At huwag kang magdadasal na matatalo tayo. At magaganda naman tong mga manok mo Sagot naman ni Goyo sa kanya. Si Goyo pala ay mas may edad na ito kay Noli at may mga anak na rin. Dahil sa panguudyok nito sa kanya, nasasali sa sabong, hindi rin siya nakatakas dito. Dahil sa pangungulit nito sa kanya, kaya't napapayag na rin siya. Basta, Noli, sama ka sa amin bukas Bukas dadaanan ka namin dito sa manukan mo. Wika nito sa kanya habang naglalakad papalayo sa kanyang manukan. Nang sumapit ang gabing yon, habang nagpapahinga siya, bigla siyang nagising sa pagkakatulog nang mapanaginipan niya ang matandang si Manong Duming. At ayon sa kanyang panaginip, naglalakad daw sila sa pusod ng gubat nang may kakaibang nangyari. Habang naglalakad daw siyang nakasunod sa ermitanyo, bigla silang hinarang ng napakalaking baboy ramo. Namumula ang mga mata nito at handang-handa na itong susugod sa kanilang dalawa. Nagsalita ang ermitanyo sa kanya nang, Huwag kang matakot, Noli. Babalik na ako sa bundok. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo. wika ni ermitanyong Duming. Paglingon niya sa ermitanyong nakatayo sa kanyang harapan, ay naging isa na lang itong bato. Wala na. Tanggap na niya sa kanyang sarili na madadagit na siya ng aswang na nangharang sa kanya. Nakahawak pa raw siya sa katawan ng ermitanyo habang kinaladkad siya ng nilalang. Bigla na lang siyang nagising at napatalo ng magwika ang kanyang kapatid ng, Uy, kuya, ang pangit mo palang matulog. Nakalaylay yung ulo mo at saka ingay-ingay mo pa. Doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Subalit napaisip siya kung bakit ganun ang kanyang panaginip at saka may pahiwatig ba ang ermitanyo sa kanya. Dahil nagising lang naman siya sa kanyang pagtulog, kaya't bumaba na lang siya ng bahay habang umupo sa may hagdanan ng kanilang bahay. Habang tinititigan niya ang isang kubong nakakandado, hindi kalayuan sa kanyang manukan. Habang nakatitig siya sa pinto nito, doon niya naisip-isip na ano kaya kung buksan niya ang kubong yon. Doon kasi niya inilagay ang gamit nilang dalawa ni Manong Duming. Dahil simula nung hindi na sila dumayo ng sabungan at hindi rin bumaba ang ermitanyo ng bundok para bumisita sa kanya. Naguguluhan din siya dahil bakit hindi nagpakita ang ermitanyo sa kanya at nagpakita sa kanyang panaginip. May nangyari bang masama? Pero hindi rin Malakas ang ermitanyo na yon kung sakaling may magtatangka sa buhay nun. Kaya't binuksan na lang niya ang kubong yon. Pagbukas niya ng pinto ng kubo na yon, bumungad sa kanyang mga mata ang bayong na pinaglagakan ng birtud ng bubuyog. Medyo marami pang alikabok pa ang nakapasok sa bayong na yon. Pero nung angatin niya ang laman nito, doon siya namanga dahil buo pa rin ang kahoy na may butas sa gitna. Nakatali pa rin dito ang pinagtadi nila sa bulang at ang kapirasong kahoy nito.
Napapaisip naman siya dahil ang halos na makikita niya sa paligid ay kinakain ng mga anay. Subalit ang bayong niyang itinago doon ay nakapagtatakang hindi yun kinagat ng insekto. Ibig sabihin lang nun, buhay pa rin ang gamit na yon at kaagad niya yung dinala sa kanyang kwarto upang magagamit niya kinabukasan sa magaganap na malaking pasabong. Pagsapit ng mandaling araw, biglang nagising ang buong pamilya nitong sinuli dahil sa ingay ng mga kababaryo nila. Nagkatay kasi yun ng mga baboy para sa araw ng piyesta. Hanggang sa pumutok na ang bukang liwayway, kaya't kaagad na siyang lumabas ng bahay para bibigyan ng mga pagkain ang mga alaga niyang mga manok bago pa man siya pumuntahan ng kanyang kababaryo para dadalo sila sa sabungan. May konting handaan naman sila, subalit ang gumagawa nun ay ang iba niyang mga kapatid at mga magulang. Nang matapos na siyang magpakain sa kanyang mga alaga, sakto namang dumating si Guyo at ang isa nitong pinsan na may dala-dalang mga manok. Oy, Noli! Ano? Tara na? Para makahanap tayo ng magandang katapat. Wika pa ni Guyo dito kay Noli. O par, tawagin ko lang yung kapatid kong si Mayok. Sabay pasok sa bahay nila. Pagpasok niya sa kanyang silid, halos nanginginig naman ang kanyang mga kamay habang dinudukot ang birtod sa bayong na nilagyan nito. Simulat sa pulkasi, si Manong Duming ang humahawak ng bagay na yon. Ang dinala niya ay ang kapirasong kahoy nang siyang ginagamit ni Manong Duming bilang pangalso ng tarik. Iniwan niya ang birtod na may butas sa gitna dahil nangangailangan yon ng mga usal para maikubli ang wangis ng bagay na yon. Kagaya nung una, si Manong Duming ang naghawak sa bagay na yon. Medyo nag-aalangan pa siyang dalhin ang bagay na yon dahil ang sabi ni Manong Duming, bawal mahawakan ng ibang tao ang gamit na yon dahil mawalan ito ng bisa, lalo pat wala yung pakaing dasal. At isa pa, hindi pa siya nakaranas ng magkabit ng tarik. Kadalasan kasing mga taong may mga tangan na mutya, puro marunong magkabit ng tari yon dahil nga bawal mahawakan ng iba. Kahit ganun pa man, dinala pa rin niya ang parte ng birtud at lumabas ng bahay. Paglabas niya ng kanyang silid, sakto namang nakita niya ang kapatid niyang si Mayok habang nagipag-usap nila Guyo. Yok, isama mo na kita doon sa sabungan at dalhin mo yung dalawa nating manok, yung nakabukod sa ilalim ng langka. Wika ni Noli sa kanyang nakakatandang kapatid. Tumitig lang naman sa kanya ang kanyang kapatid na para bang nagtataka ito. Magsasabong ka na naman kuya, baka magagalit si Itay niyan. Sagot naman nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, alam na ni Itay kagabi ko pa yun sinabihan eh. Wika naman niya dito, kaya't wala nang nagawa ang kanyang kapatid at sumunod na lang sa sinabi niya. Ano par, alis na tayo? Mag-alas 10 na oh, baka mahuli pa tayo niyan. Wika naman ni Guyo kay Noli. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad ng baryo papuntang sabungan. Kasama niya noon si Mayok nang siyang nagdadala sa kanyang panlaban na manok, at ang kaibigan niyang si Guyo at ang pinsan nitong si Leroy. Habang naglalakad ang pangkat nila Nuri sa baryo, hindi namang maiwasang pag-usapan itong si Noli sa mga taong nakakilala sa kanya. Nakisyo pariwarang bata at walang pinag-aralan. At isa pa, sugarol. Yan mo lang yung mga taong mapagusgas sa ating paligid. Magsasawa din naman yan eh. Pagtatanggol sa kanya ni Guyo na isa ding sabungero. Paglapit ng pangkat ni Noli sa sabungan, nagsitinginan sa kanya ang mga sabungerong kababaryo lang din niya, kasama na rin ang mga dayong mga tao. Kalat na kalat kasi sa kanilang baryo ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ama noong dumaang ilang buwan. At doon niya nakatagpong muli
ang isang kilalang mananabong na palaging tumalo sa kanya. Palagi siya ang hinamon ng lalaking yon noon kapag nagkatagpo sila ng landas. Iniiwasan ang lalaking yon ng ibang sabongero dahil bukod sa kayabangang taglay nito, usap-usapan din na may mutya itong tangan pagdating sa larangan ng tigbakay. Par, di ba yan yung lalaking palagi mong nakakasagupa sa laban? Wika naman ni Goyo sa kanya nang siyang sinagot naman niya ng, "Oo, nakita ko nga eh." "Nako, iwasan mo yan par, di ka mananalo dyan," sagot naman pabalik ni Goyo sa kanya. Habang nakaupo sila sa isang banda na may nagtatapatan ng manok, nasipat sila ng lalaking tinutukoy nila kanina. Lumapit yon sa kanila at nagwika ng, "Uy, Nole, andito ka na naman? Ilan yung manok mong dala dyan?" Wika nito sa kanila. Hindi umimik itong sinuli, bagkus iniiwasan niya ito ng tingin. Subalit talagang makulit ang lalaking yon. Hindi pa yon nakontento at nagwika yon ng, "Kahit dalawa pa yung dala mong manok, isa lang ang itatapat ko dyan." Wika nitong nakakairita. Daldal ng daldal yun sa kanya kahit hindi niya yun kinakausap. Lumapit yun sa kanya ng bagya, may hinawakang manok. "Ito, may panlaban ako dyan. Mas maliit ito kaysa sayo. Ano, kakasa ka ba?" Wika nito kay Nole. Nakatingin lang itong sinuli sa lalaki habang hindi umimik. Maya-maya pa, sinagot niya ito ng, "Sige, kakasa ko." Nang marinig yun ng makatapat niya, ngumisi lang naman yun habang nagwiwika ng, "Ayan ang gusto ko. Kakasa ka agad. Ano, game?" Wika ng dati niyang katunggali sa sabungan na kampanting nagsalita. Subalit bigla siyang napaisip kung sino naman ang magkakabit ng tari. Mayroon siyang dalang-dalang bulang. Ang problema nga lang, hindi siya marunong magkabit nito. Kahit walang kaalam-alam itong sinuli sa pagtatadi ng bulang, sinubukan pa rin niya yung gawin. Nag-alala na rin sa kanya ang kanyang kaibigan at sinabihan siya nito ng na ipaubaya na lang ang gawain yon sa mga nagtatadi ng bulang doon. "Hoy par, sigurado kang ikaw ang magkakabit niyan? Baka masugatan ka pa dyan." Wika naman ni Goyo sa kanya. Subalit nagmamatigas pa rin itong sinuli at ipinatuloy ang kanyang ginagawa. Mabuti nga lang ay may alam ang pinsan ni Goyo sa pagkakabit ng tari, kaya't itinuro nito kung saan yun sisimulan. Nang malingat ni Nuli ang kanyang mga kaibigan, pasimple naman niyang ikinabit ang birtud na gamit-gamit nila noon sa mga laban nila Manong Duming. Magamat may duda pa itong sinuli, pero sinubukan pa rin niya yung ikabit sa kanyang manok. Medyo natagalan sila sa pagtatali ng bulang dahil una yung ginagawa ni Nuli. Pagpasok nila sa ruweda, nauna na pala ang kalaban doon sa loob. Pagpasok niya ng ruweda, nagwika sa kanya si Goyo ng, "Noli, sana hindi kakalas yung tari mo. May agimat yung makakalaban mo." Wika ni Goyo sa kanya. Sa mga nakakilala sa kanyang kalaban, halos yun doon pumusta. Maliban lang sa mga bagong dumating, ay doon yun pumusta sa kanya dahil kitang-kita nito ang tindig sa pambato ni Lole na sobrang ganda. Ang inilaban kasi niyang tandang ay yung galing kila Umar. Kaya't masasabing angat yun sa laban. Pero hindi yan ang sinasandala ni Nole, kundi sa birtud niyang taglay. Pagsalpukan ng mga manok sa ere, isang banggaan lang ay biglang napatayo ang kanyang kalaban na may kilalang may mutya. Dahil kitang-kita nito ang pagtalsik ng ulo sa manok nito doon sa gilid ng ruweda.
Nagtatalon-talon ang katawan ng manok na halos makakatama pa yun sa mga taong nanunood. Gulat na gulat noon ang kanyang kalaban habang nakatitig sa kanya ng masama. Dahil simulat sa pool, unang-una pa niya itong natalo doon sa kanilang baryo kapag nagsasabong. Lalabas na sana siya ng ruwida, dala-dala ang bihag na manok. Nang nagwika ang katunggali niya ng, "Hoy, isa pa! Huwag ka munang alis!" Wika nito sa kanya. Tumitingin siya kay Guyo, subalit maging ito, suminyas na okay, ribansa daw. Nang makuha na ng referee ang pagpasya nitong ni Sinuli, muling itinakda ang tagalista ng tagasabong. Kaya't ang nangyari, tuloy ang laban. Hindi na rin tinanggal ang tari ng manok ni Nuli dahil kontinyo nga. Nang bibitawan muli ang dalawang panig, kaagad nagharap ang mga manok. Habang papasugod ang manok ni Nuli, tila ba hindi ito nakita ng kalaban. Nakatingin yun sa himpapawid na para bang may nakikita yung insektong lumilipad. Pagsugod ng pambato ni Nuli, animoy nahimasmasan ang kalaban, kaya't bigla yung naalerto. Pero wala na. Nakatama na ang manok ni Nuli. Lumipad pa ang kalaban na pagante. Subalit paglapag nito, bigla na lang yung natumba at sumuka ng dugo. Yung pagsugod pala sa pambato ni Nuli ay diretso pala yung tumama sa kalaban. Naghiyawan ang mga kaibigan ni Nuli at isa na dito ang kanyang kapatid at si Guyo. Paglabas nila ng sabungan, hindi mamayaw sa kakadaldal itong si Guyo dahil maging ito hindi makapaniwala sa nangyari. Tila ba isang ganador ang hawak na manok ni Nuli at isa pa sa pinagtataka ni Guyo, unang ginawa ni Nuli ang pagkakabit ng tari. Pero nagawang pumatay ng dalawang manok at ang ikinamangha pa dito, isang antingiro ang kanyang nakakasagupa. Habang tinatanggalan nila ng tari ang manok, panay ang pagpipisil ni Guyo sa tandang ni Nuli kung nagkaroon ba ito ng sugat. Subalit malinaw pa sa tubig ng bukal na wala yung kagalos-galos. Maraming mga kababaryo niya ang saksi sa ginawa ni Nuli at manghang-mangha sila dito. Maniwala man kayo o hindi, halos lahat ng nakilala kay Nuli mga sabungero, humaplos yun sa kanyang ulo bago yun pumasok ng ruwida sa paniniwalang baka matalsikan sila ng swerte ni Nuli. Magamat weirdo ang ginagawa ng mga ito sa kanya, hinayaan lang naman niya yon dahil purong kakilala niya yon. Subalit maigi siyang nag-iingat, baka mayroong makapansin sa kanyang sikreto. Makalipas ang isang oras, muling napagdesisyonan ng pangkat ni Nuli na kumasa sa mga ibang sabungirong nagyaya sa kanila. Akala ni Guyo ay nagkataon lang ang pangyayari, subalit hindi nito inasahang muling maghasik ang tangan-tangan nitong si Nuli. Nang magsimula na ang laban, maraming pangontra ang inilagay ng kalaban sa ruweda. Nandun na yung paghagis ng asin, luyang itim, sanga ng kahoy na hindi mawari kung anong uri. Subalit wala yung epekto dahil hindi naman nila alam ang dahilan. Ang inilaban ni Nuli na manok ay ang pinakamahusay niyang manok na kulay puti. Ang tawag nila sa dugong nananalaytay sa manok na yon, kung hindi ako nagkakamali, white jackal ata o white hawk, basta yun na yon. Pagbitaw niya sa kanyang nilalabang manok, kaagad yung dumikit sa kalaban at walang tigil sa pagpapalo. Kahit nakatagilid yun o mapahiga, talagang dikdikan ang ginagawa sa laban ng kanyang manok. Subalit lingid sa kaalaman ni Nuli, hindi ang kanyang manok ang punteriya ng kalaban. Nasipat kasi niya yung animoy mayroong insektong lumilipad na pinagtuunan ng kalaban. Subalit sa paningin ng mga tao, wala silang napapansin sa laban na yon. Sa unang laban ng kanyang pangalawang manok, nakuha nito ang unang panalo. Nang siyang hindi lubos maisip ng taga-baryo niya, mayroon pa siyang naririnig sa paligid ng sabungan. Nakiso may dagon siyang gamit.
At yung iba naman, sinabing sa lahi yun ng mga manok niyang inaalagaan. Habang nasa loob siya ng ruweda, tuwang-tuwa naman si Goyo sa kanyang tagiliran. Dahil sa ipinamalas ng mga pambato nitong sinuli, maraming mga matang nakapuntarya sa kanya. Ang iba pa dito ay ang mga batikang mananadi ng bulang. Paglabas niya ng ruweda, hawak na niya ng kanyang manok na galing sa laban. Ang kanyang bihag naman, nakaalalay doon si Goyo dahil tinatanggalan pa yon ng tari ng kalaban bago ito makuha ni Goyo. Habang si Mayok niyang kapatid, nakatuon yun sa dalawa niyang bihag sa unang labanan kasi, sa unang labanan ng isa niyang manok. "Kuya, mukhang nanghihingi ka lang ng manok na mabibihag ngayon ah." Wikang patawa-tawa ng kanyang kapatid. Kanya naman itong sinabihan na huwag mag-ingay at maasar pa sa kanila. Habang nakatayo siyang palingalinga sa paligid, hindi niya napansing may tao palang nakikinig sa kanyang likuran. Nang akmang alis na yon, bago pa niya napansin. Subalit narinig niya itong nagwikang papalis. "No." "Hindi magtatagal. Malalaman ko rin yung sikreto mo, bata." Yun yung lalaking natalo niya kanina ng 2 bisis sa mga manok nito. Yun yung taong may kuro-kurong may agimat sa sabungan. At hindi lang yon, palagi niya yung nakalaban noon. At hindi lang yan, palagi siya nitong kinukutya. Nakisyo kahit ipusta pa raw niya ang kanilang lupain, hindi siya dito makakabawi. Nung una takot siya ng lalaking yon dahil nagtatangan yun ng aral sa kaliwa. Maya-maya pa, lumapit na si Goyo sa kanila. Kasama na dito ang kanyang pinsan habang hawak-hawak na ang manok niyang bihag. Muling sinipat-sipat ni Goyo ang manok niyang ginamit kung nagkaroon ba yun ng sugat. Subalit pagtingin nila doon, ni katiting na galos ay wala silang nasilayan. Sa 3 laban ninuli sa sabungan, nakapusta pala si Goyo sa kanyang manok, kung kaya't maging ito, nakakuha yun ng panalo. Nagwika yun sa kanya ng, "Par, parang araw mo talaga ngayon ah. Bakit hindi mo na lang lubos-lubusin? Tutal, may panalo ka na naman ay. Ilaban mo ulit." Wika ni Goyo na kaibigan ni Nuli sa kanya. Kaya't napapaisip siya kung bakit hindi niya subukang muli. Kaya't sinabi niya kay Mayok na kanyang kapatid ng, "Dong, bantayan mong maigi itong manok natin ha, at saka yung mga bihag. Huwag mong ipaglapit sa manok ni Goyo, baka mag-aaway yan." Wika niya sa kanyang kapatid. "Sige kuya, kasama ko naman si Kuya Leroy na magbabantay dito." Sagot naman ng kanyang kapatid sa kanya. Kaya't pumunta na silang dalawa ni Goyo sa may unahang banda ng sabungan. Pagdating nilang dalawa sa mga taong nagkumpulang mga sabungero, kaagad na silang sumali doon para makakuha ng magandang katapatan. Hanggang sa may tumapat sa kanilang manok na isang lalaking tagabayan. Habang itinabi ni Goyo ang kanyang manok sa kalaban kung magkapariha ba ang tindig nito, itong sinuli naman, nakatitig naman ito sa pagmumukha ng lalaki dahil pakiramdam niya, pamilyar sa kanya ang lalaking yon. Hindi niya alam kung saan niya yon nakita, pero alam niyang nagkita na sila dati nito. Magamat kinabahan siya ng lalaking yon, patuloy pa rin sila sa pakipagtapatan doon. Nang magkasundo na sila Goyo at ang makakalaban nila, nagwika yun ng, "Sige boss, game, laban. Tawagin ko lang yung boss ko doon sa labas para makita niya rin kung ano ang makakalaban niya. Basta dito lang kayo, babalik rin kami." Wika nito sabay alis. Nang akmang kukunin na ni Goyo ang tari para ihanda, kanya itong pinigilan. "Par, huwag na muna. Tingnan na muna natin kung kanino yung manok na hawak-hawak nun," sabi niya kay Goyo. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali sa kanyang duda dahil tauhan pala ang lalaking yon ng kanyang kaibigan ang taong dahilan
kung bakit nagkaroon siya ng manukan. Walang iba kundi si Umar. Paglapit sa kanila ng makakatapat niya, kasama si Umar dito, biglang natutulala si Noli nang magkatitigan sila ni Umar. "Buddy, ikaw ba yan?" wika niya dito. Habang si Umar naman, nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. "Ikaw ba yan, Noli?" "Sabi ko na nga ba, ikaw yan, Umar eh. Ba't ka napadpad sa baryo namin?" tanong niya dito. Nang marinig yun ni Umar, sumagot naman yun ng, "Napadpad nga kami dito eh. Naisabay lang sa mga taong sa bungirong umakyat dito. At di ko akalaing dito pala nakatira yung mga bunggaitang sa bungirong nakasama namin dati." Sagot nitong nakangisik sa kanya. "Oo nga pala, Umar. Si Guyo kaibigan ko. Lumaban kami ngayon." Pagpakilala ni Noli sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya't ang nangyari, na-cancel ang dapat nila sanang laban. Pinakilala din ni Noli ang lahat niyang kaibigan doon kay Umar nang siyang ikinagalak ng kanilang pangkat. Ayon sa kanilang pag-usap, nakaisang laban na pala si Umar, subalit sa kasamang palad, natabla ang laban. Nang dalhin nila Noli at Guyo itong si Umar sa kanilang pwesto kanina, nagulat ito sa kanyang nasasaksiyan. "Buddy, huwag mong sabihing bihag nyo tong 3 manok. Andito yung manok kong ibinigay sa'yo noon ah," wika ni Umar kay Noli. "O buddy, yan nga yung nakadalawang bihag ngayon eh. At itong si Puti naman na ilaban sa'yo kanina, nakaisa na." Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ni Umar, umiling-iling lang itong nakangising nakatingin sa kanya. "Kakaiba ka talaga, Noli. Ibig sabihin nun, pangalawa sana kaming tatalunin mo." Sagot naman ito sa kanya. Siyempre, hindi niya yun gagawin. Si Umar ang dahilan ng estadyo niya ngayon. Para mas sumarap ang kanilang kwentuhan, nagpabili ng alak at tuba itong si Noli para naman mas sumarap ang kanilang kwentuhan doon sa magaganap o pangyayari. Buddy, sana pala si Ermitanyong Doming? Hindi mo kasama ngayon ah." Wika naman ni Umar sa kanya. Ininom na muna nitong si Noli ang kanyang tagay bago yun nakasagot. "Simula nung nanggaling kami sa inyo, buddy, pag-uwi namin kinabukasan, umuwi din si Ermitanyong Doming sa bundok. Hindi na ako sumama doon dahil may mga manok pa akong kailangang tutukan eh. Kaya't yun, wala naman siyang nagawa. Dahil gusto din naman niya na dito na muna ako sa lugar namin. Bago ko kasi nakilala ang ermitanyo na yon, naglayas ako sa bahay dahil may nagawa akong kasalanan sa aking ama. Kaya simula nun, tumira ako sa bundok na mag-isa, sa lupa ng aking yumaong lolo. Kaibigan ng aking lolo ang ermitanyong si Doming." Wika niya dito. Sinabi niya dito ang lahat-lahat ng dulo at simula. Kaya naman naunawaan naman ito ni Umar. Hindi ko alam kung kailan bababa ang ermitanyo na yon. Pero sa pagkakaalam ko, bababa siya dito. Di ko lang alam kung kailan. Wika naman dito ni Noli. Dahil sa kanilang usapan na yon, nakikinig lang naman sa kanila itong si Guyo na kaibigan pa ni Umar. "O nga pala, Umar, kamusta na yung ina mo at si Manong Mundo? Tuluyan na ba silang gumaling?" Tanong naman ni Noli kay Umar nang siyang sinagot nito ng, "Okay na si Inay Buddy, nagawa na nga niyang magawa ang gawaing bahay. At si Itay naman, busy siya sa kanyang negosyo sa pagtutok sa manukan. Pero si Inay Buddy mukhang bibig nun kapag sa tuwing naalala niya ang sakit niya noon. Kayo ang laging binanggit. Maraming salamat talaga, Buddy, sa tulong yun ni Manong Doming." Sagot naman ni Umar dito.
Wala nga naman, buddy. Mabuti tuluyan ang gumaling yung ina mo. Pero pakikamusta na lang sa pamilya mo, pero asahan mo, dadayo kami ni Manong Duming doon kapag magkatagpo kami muli. Sagot naman dito ni Nuli. Makakaasa ka, buddy. Pag uwi ko, ikwento ko kay inay. Sagot naman dito ni Umar sa kanya habang nag-usap silang dalawa. Nang maubos na nila ang kanilang ininom, nagpasya ang kaibigan niyang si Goyo na ilaban na nito ang dala-dala nitong tandang na kanina pa nitong hawak-hawak. Kaya naman pinili ng kaibigan ni Nuli na makinuod sa laban sa manok ni Goyo. Subalit nung alokin yun ni Nuli na siya ang magkakabit ng tari, tumanggi itong si Goyo at nagwika ng, "Huwag na par, kaya ko na to. Manood ka lang. Si Leroy na ang bahala dito." Kaya't wala na siyang nagawa, kundi hayaan yon. Habang nag-uusap silang dalawa ni Umar, pasimple naman niyang tiningnan ang ginawa nitong si Goyo sa pagkakabit ng tari ng kaibigan nitong si Leroy. At doon niya napagtanto na hindi rin pala basta-basta ang kaibigan niyang yon, dahil nagtatangan din pala ng mga usal para sa laban ng mga manok na ilaban doon sa ruweda. May binuklat yun ng isang maliit na kulay itim na papel at animoy binabasa ang mga kataga dito. Maya-maya lang, umihip ito sa bunbunan ng manok, sabay tapik sa pakpak nito. Hindi siya nagpahalata na nakita niya ang ginawa ng kanyang kaibigan. Pagpasok ng kanyang kaibigan sa ruweda, kaagad na itong pumesto sa gitna. At doon napansin ni Nuli ang naging kalaban nito na sobrang laki ng agwat kumpara sa manok ni Goyo. Nang siyang ikinagulat ni Omar at napawika ito ng, "Buddy, ba't kumasa yung kaibigan mo sa manok na yan? Mukhang logi yata tayo niyan eh." Pag-alalang wika ni Omar doon kay Nuli. Pumusta kasi yun sa manok ni Goyo, kaya naman ganun na lang itong mag-alala. "Iyaan mo lang par, makikita mo mamaya kung ano ang mayayari." Sagot naman ni Nuli sa kanyang kaibigan. Ang taong nakakalaban ni Goyo ay taga-bayan pa yun. Kampanting binitawan ng kalaban ang manok nito dahil nga malaki ang sa kanila. Nang bibitawa na ng kanyang kaibigan ang manok nito, kaagad nang nagpakiramdaman ang dalawang manok. At doon nakita ni Nuli ang kakaibang nangyari sa laban. Nang magsangkaan kasi yun ng isang beses, animoy susugod ang kalaban na manok, subalit aatras ito kapag umakto namang aatake ang kay Goyo. Kung tingnan kasi ang laban, animoy manok at aso ang naglalaban. Panay kasi ang pag-uugtak ng manok sa kalaban na para bang hindi manok ang kaharap nito. Nang hindi na maatim ng taga-karyo ang pagtatakbo ng kalaban, binilangan na lang yun ng 3 tuka. Subalit nang mahawakan yun ng taga-karyo para pagharapin muli, umayaw na ang kalaban. Dahil nga bihagay ang sabong na yon, dala-dala ng kaibigan ni Goyo ang manok na buhay. Dahil nga nakaposta itong si Umar sa manok nila Goyo, maging ito ay nakatanggap ng panalo. Habang nilapitan nila Umar at Nuli si Goyo, pangisingisi naman yung nakipag-usap sa kanila. Normal lang naman sa mga sabungero ang tumawa kapag nananalo. Subalit nagtataka si Nuli nang ipaglapit ni Umar ang kanyang manok doon sa bihag nila Goyo, nakapagtatakang lumalaban yon doon sa manok nila Umar. Kaya naman napawika dito si Nuli ng, "Uy par, mukhang tumapang muli yung bihag nyo, tingnan mo." Wika ni Nuli sa kanyang kaibigan. Pero nung ilapit yon sa manok ni Goyo na kasalukuyang tinatanggalan ng tari, umaayaw yon. Maniwala man kayo o hindi, pero nung makalas ni Goyo ang bulang sa manok nito, biglang lumaban muli ang kanilang bihag
Doon ang siyang napansin ni Guyo. Pinaglaruan kasi ng kapatid ni Noli na si Mayok ang manok nitong bihag. Sinabi ni Guyo sa kanila na baka nagkataon lang ang lahat. Subalit malinaw kay Noli na mayroon ngang kakaibang lihim ang kaibigan niyang yon. Pero hindi yon napansin ni Omar dahil wala naman siyang alam sa mga ganong tangan. Pasimpleng lumapit si Noli kay Guyo at pasimpleng nagwika ng, "Par, malakas talaga yung gamit mo ah. Pwede bang malaman?" Wika niyang pabiro dito. Nang marinig yun ni Guyo, ngumisi lang naman itong sumagot ng, "Ano ka ba, Par? Para yun lang eh. Nagtataka ka na. Tara, lalapit tayo doon sa tapatan. Ilalaban kong muli itong manok ko." Wika nito sa kanya. Nang sumabat ang kaibigan ni Guyo na si Leroy. "Oo nga paring Noli, bakit ni mo rin ilaban mo yung si puti mo?" Nang marinig yun ni Noli, sinabi niya dito na mamaya na. At naghanap na nga sila ng makakalaban sa manok ni Guyo. Nang may lumapit sa kanilang pangkat ng grupo ng mga matatandang may hawak na manok. Nasa 5 ang bilang ng grupong yon. Nasa tansya ni Noli, nag-iedad ang iba doon ng 50 anyos at 70 anyos. Makikita mo sa pormahan ng mga matatanda na yon na pangkaraniwan lang. Nakasuot ng lumang pulo na sa palagay nila ay nanggaling yun sa bundok. Paglapit ng mga ito sa kanila Noli at Guyo, pinuntarya nito si Guyo na para bang yun ang pakay ng mga matatanda. "Di ba ikaw yung nanalo kanina sa ruweda? Batid kong ilalaban yung muli yung manok nyo. Wala kasi yung sugat, di ba? Baka may natipuhan kang labanan sa mga manok namin." Sabay lapag ng mga kasama nito sa mga hawak na mga manok. Nang makita ni Guyo ang mga manok nito, kaagad namang nakapili ang kaibigan niya para doon ay kakasahan. Pangkaraniwan na panabong lang ang mga manok ng matatanda na dala-dala nito. Kaya't ang iba doon, kinasahan ng mga taga-bayan. Sa sabungan kasi, mas piniling lalabanan ng taga-bayan ang mga Bisayang manok. Dahil ang sabi-sabi, hindi raw yun pumalo ng todo at hindi makipagdikdikan sa harapan. Yun nga, kinasahan yun ni Guyo nang siyang ginawa nitong pagkakamali. Dahil ang nakaharap pala nila, mga bihasang antingero pala ang pangkat na nilabanan ni Guyo. Kadalasan sa mga malalakas na antingero, bihasa din yun sa pangkontra ng birtud at mga mutya. Kapag hindi ito nakabalot sa isang sabulag na usal sa kanan. Nagtataka rin sila kung bakit sinabi ng mga ito na maliitan lang daw ang pusta sa kabila ng maraming mga big time ang dumalo sa sabungan na yon. Kahit ganon pa man, pumayag pa rin itong si Guyo na kasahan ang kalaban. Nang makapitanan ng tari ang mga manok, kampante namang naglakad sila Guyo at Noli papasok ng ruweda. Piniling sumama ni Noli sa kaibigan niyang yon upang harap-harapan niyang masaksihan ang mangyayari doon. At doon na nga nila nasilayan sa loob ang 2 matanda na nag-aantay sa kanila. Habang pumisto na sila Guyo para ibitawan ang mga manok, may napansin si Noli sa hinlalaki ng paa ng matandang magbibitaw sa manok na may nakatali doong pulang tila sa paa. Hindi lang naman yun pinansin ni Noli sa pag-aakalang baka may sugat lang sa paa ang matanda na yon. Nang bibitawan na ang mga manok, kaagad itong nagsangkaan. Maiging pinagmasdan ni Noli ang mangyayari sa 2 manok. Nang makita niyang maghagis ng kapirasong uling, sa gitna ng ruwida ang kasama ng matandang nagbibitaw. Maniwala man kayo o sa hindi, nang inihagis ng matanda ang uling sa naglalaban na manok, biglang sumibat ng takbo ang manok ni Guyo.
papalabas ng ruwida. Lumusot yun sa ruwida. Papalapas kaya't ang nangyari. Nagkagulo ang mga tao sa labas. May tari kasi ang manok na yon. Nang makita yon ni Guyo, kaagad niyang sinipa ang uling sabay labas ng sabungan at hinabol ang kanyang manok na lumabas ng sabungan na yon. Kinuha ng matanda ang manok nito at lumabas ng sabungan. Takang-taka si Nanuli pati si Umar sa ginawa ng matanda. At isa lang ang hinala ni Nuli na nakontra ang tanga na karga ni Guyo. Ang ibang mga tao doon nagtawanan dahil sa nangyari. Subalit ang iba naman nagulantang sa takot sa nagaganap. Biglang nawala ang grupo ng mga antingerong matatanda at hindi nila alam kung saan yun nagtungo. Buddy, saan kaya nagtungo yung mga pangkat ng matatanda? Bigla lang naglaho ah. Wika pa sa kanya ni Umar. Di ko alam buddy, pero baka andito lang yun sa paligid. Sagot niya rito. Ang dami kasing tao sa sabungan na yon. Dahil sa tapat mismo ng sabungan, merong nagpalaro ng balibol na panlalaki. Kung pamilyar kayo sa paligan ng probensya, makikita nyo yung palaro na yan. Balibol yan. Ang mga taga-bundok mga dyan, yung walang perang pampusta, mga buhay na hayop ang ipupusta nila doon. Kagaya ng manok, biik, batang kambing. Basta napakasya talaga ng fiesta sa lugar nila Nuli. Sa panahon kasi na yon, hindi pa kasi nauuso ang gadgets kagaya ngayon. At hindi lang sabong ang ginaganap. Merong baraha na kung tawagin sa Bisaya ay rifa, karakros o hantak. Sa baryo nila Nuli, hindi lang ganon ang magaganap. Noong mga panahon na yon, usong-uso din ang subukan ng mga agimat, mutya, anting-anting o mga kabal sa katawan. Magamat malakas pa ang sultada ng tanghaling tapat, nag-aya itong si Umar na pwede bang tumingin siya sa mga manok ni Nuli na binigay niya noon. Kung kaya't dinaanan nila si Mayok na kapatid ni Nuli doon sa pwesto nitong binabantayan kanina. Habang naglalakad silang apat sa baryo, papauwi sa bahay ni Nuli, nasipat niya ang kanilang bahay na maraming mga taong nag-iinuman doon. Nang medyo makalapit na sila sa kanilang bahay, meron silang napansin sa inuman na isang matanda na kasamang nag-iinom ng kanyang ama na si Luisito. Nakatalikod ang matanda na yon habang kausap nito ang kanyang ama. At nung makalapit na sila dito, biglang napangiti itong si Nuli nang maaninagan niya ang maamong pagmumukha ng ermitanyo. Bumaba pala ng bundok ang ermitanyong si Dumeng. Subalit ang kanyang sayang nararamdaman, bigla yung napawi nang makita niya ang 5 matandang nakasali sa inuman nila Manong Dumeng. Nang mapansin ni Umar ang reaksyon ni Nuli, napatanong naman ito ng, "Bakit buddy? Parang nakakita ka dyan ng multo ah." Tumitig lang naman sa kanya si Nuli at maya-maya pa sumagot yun ng, "Nakita mo ba si ermitanyo? Yan oh." Maging si Umar nang makita yon, tila ba nasayahan din siya. Subalit bigla din itong natigilan nang makita din ito ang 5 matanda na nakalaban nila Guyo. Maging ang mga matanda na yon, bigla ding natigilan nung makita sila nito na doon pala sila nakatira. Napatitig din ito sa kanilang habang nakangiti. Nang mapansin silang apat ng ama ni Umar na naglalakad, narinig pa nila itong nagwika ng, "Ayun na pala, yung anak ko." Kaya't napalingon sa kanila si ermitanyong Dumeng. Oy, Nuli, mabutit nakauwi na kayo. Kanina pa akong hanap ng hanap sa inyo eh. Akala ko naglalayas ka na naman. Wika ng ermitanyo sa kanya habang patawa-tawa pa ito. "Ikaw talaga Mano. Noon pa yon at iba na ngayon.
Sagot naman niya dito. Teka, sino ba itong mga kasama mo? Kaibigan mo? Tanong nito kila Omar. Oy Manong, maligayang pagbabalik, kamusta na ho kayo? Medyo matagal din tayong hindi nagkita ah. Wika ni Omar sa ermitanyo. Bakit? Sino ka ba, Otoy? Hindi ko na kasi natatandaan eh. Wika naman ng ermitanyo. Ako to Manong, si Omar. Di mo na ba ako nakilala? Sagot naman niya dito. Omar? Ikaw pala yan, Omar? Pasensya ka na. Hindi ko kagad natatandaan. Medyo nagbago kasi ang itsura mo eh. Tumataba ka lalo. Kamusta na pala yung ina mo? Tuluyan na ba siyang gumagaling? Wika ng ermitanyo dito. Sa muling pagtagpo nila ng ermitanyo, labis na tuwa ang nararamdaman ni Noli. Niyakap pa nga niya ang ermitanyo kahit napakaraming tao sa kanilang bahay. Matagal-tagal rin kasing hindi sila nagkita nito. Kaya't nung nakita nila ito, hindi masukat ang saya nilang nararamdaman. Subalit nang magtanong ang ama ni Noli kung bakit may daladalang sako si Mayok na nagdudurugo pa. Tika anak, ano yung daladala ng kapatid mo? May dugo yan ah. Tanong ng kanyang ama doon kay Noli. Sinagot naman yon ni Noli na bihag nila yun sa sabong. At doon nagulat ang kanyang ama at ang ermitanyo. Kaagad dinala ng kanyang ama ang bihag doon sa kusina para lutuin at gagawing pulutan. Para makapagkwentuhan sila ng maayos ng ermitanyo, pinili nilang lumayo-layo na muna sa nagiinumang mga tao. Nang makalapit na sila sa manukan nitong si Noli, nagtanong sa kanya ang ermitanyo kung papaano niya nagamit ang bertot na hindi nga siya marunong magkabit ng tari. Huwag mong sabihin uli na pinahawakan mo sa ibang tao ang gamit mo. Sabi ko sa'yo, huwag mong gawin ang mga bagay na yon dahil mawawalan ito ng bisa. Hindi naman Manong eh. Kanina nga sinikap ko talagang ako ang magtatari. Akala ko kasi di ka nabababa ng bundok eh. Nang marinig yun ni Manong Dumeng, napangisi lang naman yon habang sumasagot ng, Akala ko sinuway mo ang mga bilin ko sa'yo. Kundi magsisisi ka. wika nito sa kanya. Nang sabihan niya ang ermitanyo na halos ang mga tao doon ay antingero, hindi man lang ito nagulat, bagkus sinagot pa siya nito ng, Kanina ko pa yung nararamdaman, Noli. Mamaya, manood ka sa palabas. Sabay lakad ng ermitanyo papunta sa kanyang ama. Kaya't sila Omar naman ang nag-uusap patungkol naman sa mga alaga ni Noli. Tuwang-tuwa naman si Omar kay Noli dahil nagawa niyang maparami ang binigay niyang mga manok noon. Makalipas ang ilang minuto, tinawag sila ng ama ni Noli na luto na raw ang bihag na manok. Kaya't lumapit na sila kay Manong Dumeng. At doon namangha itong si Omar sa mga bisita nila Noli. Nang magkaroon ng tagisan ng agimat o mga karga sa katawan, ang iba dito nagpakita na ng mga medalyon o kwintas. Medyo nakainom na kasi ang mga tao doon, kaya't ang iba dito naghamo na ng subukan ng karga sa kapwa nila antingero. Subalit sa lahat ng mga antingerong naroroon, hindi nila alam na may kasama silang ermitanyo. At dito magimbal ang lahat ng mga antingero doon sa lugar nila Noli nang malasing itong si ermitanyong Dumeng at sumali sa tagisan ng karga. So ito na ang pinakainaabangan ko. Ano kayang mangyayari no?